So hi everyone! Kumusta? My name is Rayo. Welcome back to my channel. In the past 2 weeks, sobrang lakas ng ulan. Parang hindi tumitigil, di ba? Pero I hope everyone's safe and dry at lahat tayo ay okay pa rin. Yan. So ngayong hapon na I'm gonna share kung paano nga ba tayo makakapili ng product. Marami sa inyo ang mga nagbe-message sa akin at nag-i-inquire kung ano nga ba yung product na magandang ibenta online. And some of you are even asking for my opinion kung ano nga ba yung magandang ibenta online or kung ano yung mga madadali at hindi matataas na puhunan para sa ating online selling business. Karamihan sa atin, including myself, ay isang employee, full-time employee, at gusto na natin makasubok sa pagbibusiness nga. At ito rin yung isa sa mga gusto kong gawin, no? Gusto kong ma-share. Kaya rin nag-aral ako on life coaching, and I've also been practicing yung business coaching ko na ginagawa sa aking mga clients. So if you're interested to know more about it, I'll be discussing more of that throughout this video. Ayan, medyo umuulan na naman. I guess swerte lang yan, no? Sana ulanin rin ng views and inspiration ng ating video ngayong hapon. So ano nga ba yung number 1 discussion natin around understanding kung ano yung product na maganda nating ibenta online? So number 1 is to make sure that we understand and we get to know, kilalanin natin sino nga ba yung ating target customer. Sino ba yung kailangan mong makausap? Gusto mo ba sila ay mga moms, sila ba ay mga youth, sila ba yung mga Gen Z, sila ba yung mga nag-aaral pa, sila ba yung mga yuppies, mga young professionals natin, sila ba yung mga dads? Sino yung customer mo? Dahil kapag kilala mo yung customer mo, malalaman mo kung ano yung hinahanap nila or kung ano yung importante sa kanila. Marami sa mga aspiring business owners, kapag nakita nila na merong isang business or merong isang product na nabebenta online, tingin nila maganda na yung product na yon at kayang-kaya nilang gayahin sa mas murang halaga or mas magandang quality. It really does make sense na ganun yung tinitingnan natin. Kung meron nga namang product na napakaganda, nabebenta nila yon for this much and they're making this much of sales as well, parang yun na yung gross sales nila kaagad. So instant na yon. And syempre may inspire tayo to look into, baka pwede ko rin siyang gawin, di ba? Baka pwedeng ako rin yung bumili ng maraming stocks and ako yung maglagay online, mag-post online, tapos ipopost ko na. Kung ganun lang sana yun kadali, no? Pero fortunately for these types of stores, talagang matagal na rin sila sa platform. Marami na rin silang benta. Based sa aking experience, usually pumupunta ako doon sa mga products na medyo mas unique. So kung kunwari meron na nagbebenta ng t-shirt, medyo hindi na ako pumupunta doon sa ganong klaseng type ng product. Iniiba ko yung mga products ko. As you may have seen sa mga benta ko sa Instagram, Philly.pins, makikita ninyo na iba-iba yung mga products na binibenta ko doon. Yung pangalawa naman is really connected from knowing who your customers are, kung sino nga ba yung ating target customer. So ito ay ang product research. Now, since kilala natin yung customers natin, ano nga ba yung importante sa kanila? Yung product, importante sa isang tao. Kapag alam natin yung product na yan, mas madali nating ibenta dun sa taong gusto nating pagbentahan, di ba? One of the things na lagi kong naririnig is more on the retail business, no? So gusto nila yung mga damit, o kaya t-shirt, yung mga may print, ganyan. Isa sa biggest challenge ng retail and t-shirts is really more on inventory. You cannot really sell yung isang product lang. Isang customer may want a white shirt, yung isa naman black, yung isa naman blue, yung isa red, yung isa green, yung isa yellow, yung isa orange. So, dun pa lang, napakarami mo ng inventory. Colors alone, inventory na yan. Aside from colors, you need sizes. You need small, extra small, large, medium, extra large, double XL, at kung ano-ano pang mga sizes na kailangan ng damit na yan na binibenta ninyo. Aside from those, is really on the style of the t-shirt alone. So merong V-neck, meron round neck, meron yung muscle fit, meron yung loose. Ang daming
inventory na malulunod kayo sa inventory at hindi niyo alam kung ano yung mabebenta talaga kapag hindi niyo gamay yung product na gusto ninyong ibenta. Imagine guys, kahit yung mga big brands like H&M, Topman, siguro H&M, Topman, Zara, yung mga products na yan, they need to invest on a lot of inventory, no? And coming from my background sa retail industry before, napakahirap mag-keep ng inventory. It always needs to be fresh. Every 90 days, if I remember correctly, nagkakaroon na ng clearance sale ang mga stores kasi kailangan na yung ma-flush out. Maibenta na yung kagad sa mga stores. Kung hindi, mapupunta na yan sa outlet or discount stores. So kung gusto talaga ninyo ng retail guys, yung mga t-shirts, ganyan, pag-isipan nyo mabuti. At sana laliman ninyo yung bulsa ninyo kasi may hirapan kayo on inventory. Third part ay ang pricing. So syempre lahat tayo gusto natin kumita. And sa tingin natin kaagad, kapag mas mataas lamang yung benta mo dun sa pagkakakuha mo ng item na yan, tingin mo kumikita ka na kaagad, di ba? So, kunwari, kumuha ka ng t-shirt at 40 pesos at binenta mo ng 50, syempre, ang linaw kaagad nun, meron kang 10 pesos na kita. Pero actually, hindi yan totoo dahil marami pang involved on costs and isa yon sa napakalawak na item na pinag-uusapan namin on my coaching conversation sa aking mga clients. So kapag kunwari medyo hindi pa kayo exposed dun sa ganong klaseng terms, isa to sa OPEX na tinatawag natin and maraming involved dun sa OPEX na yan. Kasama doon yung depreciation ng mga products natin, operational costs, of course, and yung mga expenses na basta napakaraming expenses na ilalagay ko na lamang dito sa kaliwa ko. Yan, ngayon imaginary siya. Pero yung mga yon kasama yon sa pinaka binibilang natin as business owners. Yung 40 pesos na kuha ng product sa 10 pesos na benta na patong, hindi pa yun sapat para masabi natin na kumikita tayo on our business. Meron akong isang kino-coach dati and nag-launch sila ng mga pabango. I can't really share yung exact number, pero napakababa ng kanilang profit na nilagay dun sa item nila. So, lumalabas na napakababa ng kanilang patong dun sa product and hindi tuloy sila ginaganahan para magbenta pa ng mas maraming product nila. So, ganun din yung mangyayari sa karamihan ng mga business owners. Kaya din, you know, after a year, yung mga nag-invest sa kanilang mga shops, nagko-close down lang rin sila kasi hindi nila masyadong natignan yung pricing na dapat para do sa product nila na binebenta. Ultimately, yung mga insights ng customer research, product research, and also pricing, key things na pinag-uusapan namin on my coaching conversations. Kapag gusto ninyong mag-inquire on having a coaching session with me, I provide it in 6 months time. Dun sa time na yon, magkakaroon tayo ng 3 sessions, and sa sessions na yon, it's usually 1 hour session dahil more than 1 hour, medyo mahaba na yon, napakarami na talaga natin mapag-uusapan nun. Ang pagbe-business ay investment para sa inyo. Kayo rin naman ang nakakaramdam na gusto ninyong magtayo ng sarili ninyong business. So, investing in yourself, investing in a coaching conversation with me is something that you can consider kung seryoso kayo on having your own business. Be it this year, be it sa susunod na taon, or soon enough na anytime na gusto ninyo. Coaching is not something na maririnig mo from your friends. Hindi yan yung advice lang. Hindi yan yung ako ang gagawa para sa inyo. Pero kayo lahat ang gagawa para sa sarili ninyo. And I'm just here to support you all the way and also to guide you based also on how I know, learned, and improved on my own business. For now, I hope nakatulong tong video na to sa inyo, sa mga nag-iisip kung anong product ang gusto ninyong ibenta online or mga shops na gusto ninyong itayo. Yan, so sana naman guys, pasupport ng aking channel. A simple like and subscribe will go and help others as well. So sana po pa-support na lang rin. Maraming salamat. Ingat tayo sa bagyo, no? Although umaaraw ngayon, pero yun. Maraming salamat guys. Ingat. Bye-bye.